As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 5, Talatang 3, Sa umaga o Panginoon, naririnig niyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kaibigan, bawat araw ay isang panibagong simula kung sisimulan natin ito sa Diyos. Sa panalangin, sa tiwala, at sa pananabik sa kanyang kasagutan, magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit sa harap ng mga hamon sa buhay. Kaibigan, ikaw ay aking binabati ng isang puno ng pagpapalang umaga, saan man po kayo naroon sa inyong mga tahanan o kung kayo po ay naglalakbay sa inyo pong mga sasakyan. Maraming salamat sa inyo pong maagang pag-tune in. Ganon din po sa ating mga kaibigang sumusubaybay naman sa atin pong social media, sa Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po sapagkat kayo po ay nariyan at patuloy na tinatangkilik ang atin pong himpilan. Saan man pong lugar kayo ng sanlibutang ito naroon, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Ikaw ay nakikinig dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito po ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At ngayong umaga ay atin pong itutuloy ang aklat na ating binabasa, ang aklat ng Job, Kabanatang 11 na po tayo ngayon, talatang 1 hanggang 20 ang atin pong babasahin. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia sa mga pag-uusap at pagpapayo ng kaibigan ni Job sa kanya habang siya ay nasa mahirap na kalagayan. Sumagot si Zophar na taga Naama, "Papalagpasin lang ba ang maraming sinasabi? Matuwid ka ba dahil sa lahat ng salita mo? Akala mo ba walang makakasagot sa walang kwenta mong pinagsasabi? Pag may pinagtawanan ka ba, walang sisita sa iyo? Kasi sinasabi mo, tama ang paniniwala ko. Malinis ako sa paningin ng Diyos. Pero sana magsalita ang Diyos, sana kausapin ka niya at sabihin sa iyo ang mga secret ng karunungan. Maraming paraan ang pagtingin sa karunungan, di lang iisa.
kaya dapat mong malaman na mas konti kaysa sa deserve mo ang natatanggap mong parusa. Kaya mo bang alamin ang mga bagay na may hirap maintindihan tungkol sa Diyos? Kaya mo bang malaman ang hangganan ng karunungan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Mas mataas ito sa langit. Naaabot mo ba? Mas malalim ito sa mundo ng mga patay. Malalaman mo ba? Ang sukat nito ay mas malaki sa mundo, mas malawak pa sa dagat. Kung hulihin ka ng Diyos at ikulong at dalhin ka sa korte, sinong makakapigil sa Kanya? Kilala ng Diyos kung sino ang mga walang kwenta. Pag nakakita siya ng kasalanan, papalampasin niya ba? Pero magiging matalino ang taong bobo pag ang isang wild na donkey pinanganak na maamo. Kung itatama mo ang puso at isip mo, itataas mo ang mga kamay mo para mag-pray sa Diyos. Pag nagkasala ka, tigilan mo ito. At huwag mong payagan ang kasamaan na tumira sa bahay mo. Kung ganon, makakaharap ka na sa iba pang malinis ang konsensya. Mapapanatag ka at di na matatakot. Makakalimutan mo ang mga paghihirap mo na parang tubig na dumaan lang at magiging mas maliwanag pa sa tanghali ang buhay mo. Ang kadiliman nito magiging parang umaga at magkakaroon ka ng confidence kasi may pag-asa. Ipoprotect ka ng Diyos at safe kang makakapahinga. Makakahiga ka at wala kang kakatakutan. Maraming tao ang lalapit sa iyo para humingi ng pabor. Pero ang masasama, di maiintindihan ang nangyayari. Di nila malalaman kung paano makakatakas. Kamatayan na lang ang pag-asa nila. Sinasabi ni Zophar na kailangan ni Job ang pagsisihan at tigilan ang paggawa ng kasalanan. Sa talatang 7 ng kabanatang 11 na ating binasa, kaya mo bang unawain ang lahat-lahat tungkol sa Diyos? Ang tanong ng kaibigan ni Job. Sa isang programa sa TV na ang mga contestant ay kakanta, ngunit sa halip na nakaharap sa kanila ang mga judges, sila ay nakatalikod at ang mga judges ay makikinig sa mang-awit at hindi apektado sa kung ano ang itsura ng mang-aawit. Ang contestant ay pinipili lamang sa kung ano ang narinig ng mga judges o horado. Sa makatuwid, dapat silang makinig ng mabuti sa bawat nota ng awit. Ang ikatlong sumagot kay Job sa kanyang mga kaibigan na nakinig at nag-judge o nagbigay ng hatol sa kalagayan ni Job o sa karanasan o nararanasan ni Job ay si Zophar. Siya ang pinakawalang kwenta sa tatlong magkakaibigan. Ganito ang kanyang sinabi kay Job sa talatang 3. Sa tingin mo ba'y mapapatahimik kami ng mga sinasabi mong walang saysay? Akala mo ba'y hindi ka namin sasawayin sa iyong panunuya? Sa kabila ng kalagayan ni Job, ganon ang narinig niya sa kanyang kaibigan na si Zophar. Sinabi niya na ang mga sagot ni Job ay mga walang kwentang salita. Gusto niyang magsalita ang Diyos laban kay Job sa talatang 5. Hindi niya matanggap na si Job ay inosente at wala siyang kasalanan. Kaya't sinabi niya sa talatang 6 ang ganito, nakalimutan ng Diyos ang ilan sa iyong kasalanan. Ipinahihiwatig ng pahayag na ito na si Zophar ay naniniwala at hindi natatanggap ni Job ang karapat-dapat na parusa para sa kanya, sapagkat si Job ay may mga itinagong pagkakasala sang-ayon kay Zophar. Dahil alam ng Diyos ang lahat, sa talatang 7-9, kailangan ni Job na maging malinis sang-ayon kay Zophar. At dahil hindi nagsalita ang Diyos, inilagay ni Zophar ang kanyang sarili bilang judge o hukom. Nagsalita siya ng may kapangyarihan o autoridad sa pangalan ng Diyos. Sa talatang 13, ganito ang kanyang sinabi, Job, kung magsisisi ka at lalapit sa Diyos, dito ay inutusan niya si Job na alisin ang kasalanan na nasa kanyang kamay. At bilang resulta sa talatang 17, ang buhay mo'y magiging mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa katanghaliang tapat. At ang dati mong buhay na madilim
ay magiging maliwanag na parang umaga. Sa talatang 17. May ilang katotohanan ang mga pahayag na ito ni Zophar. Kung ang isang tao ay talagang nakikibahagi sa makasalanang pag-uugali at gawa, dapat siyang magsisi at hanapin ang Panginoon, ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang paglilinis. Sa kabilang banda, ang Panginoon ay mapagpatawad at totoong naglilinis sa mga nagkakasala at lumalapit sa Kanya sa paghingi ng kapatawaran. Sang-ayon sa unang Juan, Kabanatang 1, talatang 9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Ito ang sinulat ni Juan sa unang Juan, Kabanatang 1, talatang 9. Ngunit ang mga utos ni Zophar ay hindi akma sa mga pangyayari. Ang pananalita ni Job ay hindi walang saysay kundi factual. Kung nakinig lang sana si Zophar sa bawat salitang binitawan ni Job instead of being swayed by appearances, unfortunately madaling humusga sa isang tao batay sa kanyang itsura. Ang matalinong tao ay mabagal magsalita at mabilis makinig, sang-ayon kay Santiago. Nagpasya si Zophar tungkol kay Job batay sa kanyang naobserbahan, hindi batay sa ibinabahagi ni Job at pagpapakilala sa kanya ng Diyos mismo. Kaibigan, sana tayo ay maging mga taong mabilis sa pakikinig, umuunawa at nag-aalok ng biyaya kung kinakailangan. Kaibigan, kailan ka huling nakinig sa isang taong nangangailangan o naghihimutok? Paano ka magiging mas mabuting tagapakinig? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan sa atin pong Facebook page, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pagpapaalaala mo sa amin na huwag kaming humatol o kami rin ay hahatulan. Amang banal, gawin mo kaming mga taong pinipiling makinig, unawain ang sinasabi ng aming kapwa at makapagbigay kami ng comfort. Palambutin mo po ang aming mga puso upang marinig namin ang iyong tinig at bumaling kami sa iyo kasama ang lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Panginoon, sa araw na ito, akin pong idinadalangin ang amin pong gagawing mga pagboto sa susunod na araw. Pangasiwaan niyo po kami, Panginoon, upang mailagay namin ang karapat-dapat na mga manunungkulan sa amin pong gobyerno, sa pamahalaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito at tulungan kami, Panginoon, na matagpuan namin ang mga pagpapalang inyong inilaan para sa amin sa buong maghapon. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ang amin pong maranasan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito sa ating programang Rise and Reflect. Muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat, Pag-asa para sa panahong maligalig. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kumpletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891,
0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section kung nais nyo pong matanggap o magkaroon ng aklat na pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers dito po sa ating himpilan. Ako ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.